A few moments later. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan, sa aming karumihan, sa aming mga kahinaan, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, sa oras na ito, nagpapalinis. Linisin mo, O Diyos, ang aming mga puso. Nang sa gayon, Panginoon, malaya kang makakapasok sa aming puso. Pagkarian mo, O Diyos, buksan mo ang aming espiritual na kaunawaan. Buksan mo ang aming puso at isipan. Ama, salamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Ama, dalangin ko rin po, O Diyos, ang aming mga daladalahin. Itinataas namin sa iyo, Ama. Ikaw, O Diyos, ang nakakataho ng aming mga puso, ang aming mga dalahin. Ikaw ang Diyos na mapag-unawa. Naniniwala kami, O Diyos, sa mga oras na ito. Nakikita mo ang aming puso, ang aming hangarin. Lord, lahat ng aming mga daladalahin sa buhay na ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang lahat ng aming mga prayer requests ay tinataas namin sa iyo, Ama, sa mapagpala mong kamay, sapagkat ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Ito ay hango sa tunay na buhay na inihahalin tulad ang paghihintay gaya ng ating panalangin. Matuto tayong maging matyagang maghintay, no? Sa mga bagay na ating ipinapanalangin sa Diyos. No? Huwag tayong mainit. Matatagpuan ang ating teksto sa Salmo, sa awit, sa Psalms 40, 1-5 at tatalon sa 14 hanggang 17 po. No po? Sa awit o Psalms. Ang ating pamagat, ang ating title ng ating pagbubulayan ay
ang matiyagang nag-iingat sa ating pamumuhay, sa ating buhay, no, patungkol sa paghihintay. Ito po. Ulitin ko, ang title natin ay Matiyagang Naghihintay. Inahaling tulad ang buhay ng tao, ang ating mga minimit sa isang uri ng pagong. Bakit pagong kaya? Basahin natin para ating malaman. No? May isang uri ng pagong na kapag malapit na ang taglamig, lumulusong siya sa ilalim ng maputik na bahagi ng lawa. Ano po? Nagtatago siya sa kanyang kalukap at